Gaganapin sa labas ng Metro Manila ang ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kumpara ito sa mga nakaraang taon na dito sa Kamaynilan ginanap ang okasyon. Ayon sa palasyo, pangungunahan ni Pangulong Aquino ang mga gaganaping aktibidad. Para sa detalye, balita mo kami, Julius. Kumpara sa mga nagdaang pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution na ginaganap dito sa Luzon, partikular sa Metro Manila, sa temang kapit-bisig tungo sa pagbangon, pangungunahan ni Pangulong Aquino sa kauna-unahang pagkakataon ang selebrasyon ng ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa labas ng Kamaynilaan. Sa bahayag ni Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio San Nicoloma Jr. na ilan sa mga pagdarausan ng nasabing pagdiriwang ay yaong mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Magiging katangi-tangi ang pagdiriwang ngayong taon sapagkat ito ay gaganapin sa labas ng Balakhang, Maynila at magtutuon sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Ang tradisyonal na salubungan o ang taunang pagsasadula ng pagkikita ng militar at sibilyan sa EDSA ay sasagawa sa Kapitolyo ng Lalawigan ng Cebu. Sabi pa ng kalihim na ang Lalawigan ng Cebu ang siyang naging tanggulan at baluarte ng oposisyon noong batas militar. Samantala, bago sa nasabing okasyon, magtutungo din ang punong ehekutibo sa ilang lugar na nasalanta ng kalamidad para tiyaking ang aksyon at ayuda ng pamahalaan. Bago doon sa salubungan na gaganapin sa Martes ng umaga, ang Pangulo ay magtutungo sa KTL Davao Oriental na nasalanta noong Super Typhoon Pablo noong December 2011 upang alamin ang progreso ng rehabilitasyon at pagbabagong tatag ng komunidad doon. Isang pulong bayan naman aniya ang idadao sa Loon, Bohol para malaman ang sitwasyon ng mga kababayan natin. Ay kipagpanayam ang ating Pangulo sa mga mamamayan at aalamin din ang kanilang sitwasyon 4 na buwan pagkatapos ng lindol upang matiyak na ginagawa ng pamahalaan ang mga tamang hakbang bilang pagkalinga sa kanila. Pupunta din ang Pangulo sa Bantayan Island sa Cebu, Giwan Eastern Samar at Tanawan Leyte na kung saan matinding naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Dadaan din sa proyekto ng Department of Health bago lumisan sa Tacloban sa Martes. Hinihikayat ang lahat na gunatain ang kahalagahan ng EDSA na siyang nagpabalik sa ating demokrasya. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.